Hindi nila tuturuan yung mga anak nyo na maging mabuting ina, o maging mabuting anak, o maging mabuting Muslim, o magpakumbaba, o huwag mainggit, huwag maglagay ng kibra sa puso. Ang ilalagay nila sa puso ng anak mo, na, babes, let's run away to another galaxy. Yan ang dahilan kung bakit yung mga anak nyo hindi nakikinig sa inyo. Bakit? Kasi pagdating sa school, maraming pera, pero pagdating sa madrasa, walang pera. Right? Ito yung problema natin. Karamihan sa mga bata, spaghetti, pataas, pababa. Nasa harapan ng nanay niya, naka-hijab. Pagdating sa jeep, ang bag niya ang naka-hijab. Sa harapan mo, sabi, pagtalikod, babes, talaga, I love you. Yan ang dahilan. Tapos seminar ka ng seminar. Biglang, kalma, yung anak ko kasi may boyfriend, ano magawin ko? Wallahi, mga nanay, for 15 years that I've been in Dawa sa mga kabataan, I don't want to blame you. Kayo ang biniblame ko ng mga nanay. Bakit? Dahil hindi natin binibigyan ng halaga ang totoong investment na kailangan ibigay natin sa mga anak natin. Tingnan mo, pag tinanong ko kayo, Hoy, mami, anong investment mo? Yung anak ko, engineer. Meron akong palasyo, meron akong condominium, meron akong 1 million in the bank. Lahat yan, mga kapatid, yung investment mo na yan sa dinan. When you die, it will vanish. Pag namatay ka, yung engineer na anak mo, na gumawa ng isang katutak na bahay, may sarili mong bahay, hindi niya magawa. Yung attorney na anak mo, kapag walang takot sa Allah, lahat ng kaso, ipinaglalaban niya. Pero yung karapatan mo bilang nanay, hindi niya alam. Yung anak mo na doktor, na nag-i-spend ka ng milyon, lahat ng may sakit, ginagamot ka niya, ikaw mismo hindi ka niya gagamutin dahil wala siya takot sa Allah. Mayroon akong kamag-anak. Malayong kamag-anak. Ang mga anak niya ay puro mga milyonaryo, ang gaganda, masya Allah. Namatay ang nanay nila. Natutulog sa yaya. Hindi kayang alisin yung lubog, yung dumi ng katawan niya nang mamatay siya, sapagkat inay ang nag-alaga ay katulong. At nang mamatay, hindi hinawakan ng mga anak niya ang nanay nila. What's the sense of your million if your children don't know how to love you? Lahat tayo dito, ito yung pinaka-problema natin. Right? Gusto mo lang, ya Allah, turuan kasi ulit. Saan banda? Ya Allah, yung anak ko, ya Allah, na lalaki. Ang gusto niya na yung manaranggal na kapitbahay namin. Ako lang, mga para makabalbal. Lahat pa lang ng tao na balbal, ikaw lang ang hindi balbal. Ya Rabbi, lakalhan. Diba? So, solution, para magkaroon tayo. Gusto niyo ba magkaroon ng righteous child? Itaas ang kamay. Yung mga dalaga na gusto magkaroon ng righteous husband, itaas ang kamay. Uy. Anak, hindi yan pangarap. Ginagawa yan. Yung mga dalaga, yala si Alem. Yala si Esther. Yala yung sahaba na kapitbahay ko. Wala nga sahaba, kakabala. Diba? Gusto mo ng righteous husband, gawin mo muna yung sarili mo na righteous na dalaga, hindi yung mukha mo lahat nakapost sa Facebook. Ibibigay sa'yo ng na asawa na drug addict. Diba? Pag may nag-text sa'yo, i-decline mo. Hindi yung nag-likes ka pa, nag-uso ka pa, mapapangasawa ka talaga lang si Raulong lalaki pag hindi mo tinigilan niya. Okay, gusto natin ng righteous son. Una, ano gagawin mo, mami? Kahit ang anak mo ay pasaway, anong gagawin mo? Huwag ka mawala ng pag-asa. Do your job as a mother. As a mother, mami, okay lang na magtinda ka, okay lang na maging manager ka ng 10 exhibit mo sa Green Hills, okay lang na maging mayaman ka, pero tatandaan mo, okay lang din na magkaroon ka ng 10 katulong na tagalaga sa anak mo, huwag mo kakalimutan ng nanay na
katulad mo, ang trabaho mo, walang makakagawa nun. Ikaw lang. You can delegate your work. As a manager of your exhibit or business, pwede mong ikaw na dahil, pwede mong mag-washoot yung ibang tao. Pero bilang nanay, walang makakagawa sa gawain mo. Kita mo para ka superwoman, asawa ka na, manager ka na, pupunta ka pa ng Hong Kong, ng China, pagdating mo ng bahay, nanay ka pa rin. Palakpakan naman natin yung mga nanay. Pero ang mga nanay na ang problema, sa sobrang gustong magbigay ng kaligayahan sa mga anak nila, yung totoong accountability nila nakalimutan nila. Do your job as a mother because mother is the source of light and her kingdom. Ikaw po ang ilaw ng inyong tahanan. Kapag walang ilaw, madilim. Kapag madilim, anong ginagawa ng mga anak mo? Anong ginagawa ng mga anak mo? Eh di, bahala na! Di ba? Ano gagawin ng mga anak mo? Kapag wala si mami. Hindi mo na alam kung sino kausap nila. Yung mga mami na pumunta dito na hindi nila yung mga anak nila. Ano kaya ang ginagawa ng mga anak mo ngayon? Ano kaya? Sunday na Sunday. Pwede ka babaeng tao na nanonood ng pornography. Kababaeng tao, Korean telenovela. Tapos ang nasa utak niya, upa, upa. Ang nakuha niya, papa. Anong ginagawa ng anak mo? Post! Post! Parang akala mo nag-filter para magmukhang Liza Soberano, yung pala mukhang Lisa. Mukhang Lisa. Ano kaya ang ginagawa ng anak mo ngayon? Pag wala ka sa bahay, madilim, mami, and you are the first teacher. Ikaw ang unang teacher na ng anak mo. Ano sinabi dito? Kahit na, gaano mo ba ilagay yung mga anak mo sa Islamic school? Kapag sa bahay, wala silang matutunan na tama sa nanay, walang epekto yung mga Islamic school. Kung iasa mo yung anak mo na maging mabuting tao sa Islamic school at ikaw walang pakialam, walang epekto. Ano pa kaya pag yung anak mo nagtapos sa mga Catholic school? Siguraduhan ko bata pa lang pagdating, Ama namin, sumasalangit ka sa bahay ng alam mo. Yan! Mayaman ka kasi, ang arte-arte mo eh. Baka sabihin na wala ka sa Montessori. E tingnan ko lang pag namatay ka, baka bigyan ka ng krus ng anak mo. Right? You are the first teacher. And don't forget that as a mother, you have a responsibility. At sa Yawmul Qiyamah, mga kapatid, hindi ka tatayo dyan sa kinatatayuan mo in front of Allah without asking this responsibility to you. Hindi itatanong sa'yo kung yumaman ka ba, kung tinulungan mo yung anak mo sa asawa mo sa pagtitinda, kung nandun ka ba sa opisina, hindi sa'yo itatanong ng Allah dahil hindi ikaw ang magpapakain sa mga anak mo. Ang itatanong sa'yo ng Allah na wala ng iba kung hindi ang loob ng bahay ng asawa mo. At ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Right? Lahat tayo ay mga shepherd. All of us are accountable for the responsibility that is given to us. At huwag mong kakalimutan, mami, ang unang accountability mo, nasa dami ng anak mo, na ganoon din kadami ang itatanong sa'yo ng Allah. Our children now are under attacks. Sirang-sira yung loob ng bahay ng mga kamusliman. Alam mo, kanina habang nanonood ako, dalawa sa speaker natin, balik Islam. Ang gagaling mag-lecture. Hiyang-hiya ako sa kanila. Ustad Isa Javier. Hiyang-hiya ako sa kanila. Balik Islam. Nakatayo dito. Tinuturuan kayo ng mga born Muslim tungkol sa inyong relihiyon. Samantalang ang mga anak natin, anong laman ng utak nila? Babae, lalaki, pornography, night, hitit dito, hitit doon. Pasalamat kayo, naging president sa Duterte, o hindi lahat ng anak natin maging drug addict. Sa gagalit pa kayo naging president si Duterte, subhanallah. Our children are under attacks. Why? Ito, ang dilim ng bahay, wala nga si mami. Ang mga bata ngayon, kung ang Ishmael ay tinawag ng Allah na Gulamul Halim, ang bata na gentle, na hindi kayang sumagot sa kanyang magulang, ang bata na abab sabar, nagsasabar, nagtitiis,
magulang. Anak, nakita ko sa panaginip mo na ikaw ay kinakatay ko. Anong sinabi ng Ishmael? Mahal ko mama. Do as you are commanded. Right? Gawin mo. Ngayon, ang mga anak natin, gulamon halib ba? Halib o halimaw? Pagdating sa kanyang boyfriend na, babes, oo nga, babes, pamakal yan, nalago niyan. Pagdating sa'yo na, Mom! Bait lang yan kapag kailangan niya ng pera. Pag gusto niya ng ATM, amen, amen. Pag nakuha niya yung video, nahalin mo na naman. Sino sisihin natin? Hindi yung nanay. So, tigilan na lalong sa mata, lalong so. Ina, huwag mo sisihin yung anak mo. Bakit ang tigas-tigas sa ulo ng anak ko? Itanong mo yung sarili mo, paano mo siya pinalaki? Pangalawa, after you do you take your first responsibility as a mother, ito yung gagawin mo. Teach your children the right akida. The right Islamic creed. Tingnan mo yung tayo. Pagbata ka pa, sa school, sa bahay, sabi nung nanay, shh! Anak, shaitan saan? May shaitan dyan. No, may shaitan. Umpisa pa lang, itinuturo mo sa anak mo, matakot sa shaitan, hindi sa Allah. Mali na, di ba? Kita mo naman yung mga bata sa Manila. Kunting ilaw lang, mama! Ay, kilkin na shaitan, labas Allah. Ano pa? Yung maling akita na itinuturo natin. Baby, sinong mahal mo? Mama. Ay, dito, wala ba ako ng mama ko? Hindi ka nagtuturo na, you should love. You should love Allah alone. The Al-Wadud, the source of all love. Ang itinuturo sa pusa anak mo, ako lang anak dapat ang mahal mo. Nagturo ka ng dependent to you. Na dapat nag-depend na tayo sa Allah. Na dapat nagbabayari lang sa atin yung Allah. Na dapat ang laman lang ng puso natin is yung Allah. Na dapat yung Allah, mahal mo ako anak, pero dapat mas mahal mo yung Allah. Dahil kapag binahal mo ang kasama mo kaysa sa Allah, at nakita mo na may ka-textmate siya, sigurado ako, kasama ka dun sa nagsisira ng ulo. Ang ganda-ganda. Yung asawa mo na pangaro mo. Ito. Yan, napala mo. Kasi mali nga na akida. Bata pa lang, hindi pagmamahal sa Allah, pagmamahal sa tao. So, we teach our children in a wrong, what? In a wrong way, right? It's like we love the gift more than the giver. So yung mga bata, love na love nila yung dunya kaysa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Make sure that they understand the teachings of Islam. Kailangan alam nila, ano yung mali sa mga magulang. Baka di kumuha, kaya patay nga, pangamamahal sa kasalok. Siyempre, why? Gano'n ba yun? So mag-i-job ako sa harapan mo. Paglabas ko, spaghetti pataas, pababa. Diba? Hindi nagtuturo ng tama, anak. Ikaw ay babaeng muslima. Ikaw ang pinakamahalagang bagay dito sa mundo. At dunya mata'un wa khairu mata'wa al-mar'atun salihat. Ikaw ang pinakamamahal na bagay sa mundong ito. Kaya anak, pinag-i-job ka. Kasi kung ang pera, baka nakawin na magnanakaw, kaya nilalagay sa bangko at inilalagay sa vault. Ikaw anak, hindi kita pwedeng ilagay sa vault dahil hindi ka kasya doon. Pero ikukubli kita sa hijab. Kinubli ka ng Allah sa hijab. Para hindi ka pagnasaan ng mga lalaking mga manyak na ang gusto lang nila ay babes, higa ka ng libre. Anak, babaeng muslima ka. Tamang understanding. Babaeng muslima ka. Kaya ka binibigyan ng bahar, hindi ka binibenta. Hindi kita ibinibenta. Itinaas ka ng Allah. Dahil lahat ng bagay na ukay-ukay, itinatapon. Pero lahat ng bagay na pinaghihirapan, inaalagaan. Naiintindihan niya. Ganyan ka kamahal ng Allah. Hindi ka pwedeng hawakan ng lalaki na hindi ka nagiging asawa, kaya bawal kang mag-boyfriend. Kailangan mong magsala sapagkat tayo ay nabubuhay para sa Allah, hindi para sa akin at ako lang. Anak, magsala ka kung gusto mo magkita tayo sa paraiso. Hindi yung pag hindi ka nagsala, wala kang baon. Hindi sa'yo natatakot. Puro maling akida. Hindi tamang understanding ang pagbibigay natin ng kaalaman sa Islam. Learn, love, and live. What do I mean by this? Don't expect your children to love Islam, to live Islam without loving Islam. And don't expect your children to love Islam if they don't know Islam. Kaya yung mga balik Islam, sobrang mahal nila ang Islam kasi aral sila ng aral.
Aral sila ng aral. At ang anak mo, may bata na hindi pupunta ng madrasa, may bata na hindi pwede pumunta ng Torel, alam ka naman na 4th year college, pupunta ng Torel, imposible. Pero may mga bata na pupunta ng Islamic seminar. Ikaw, mami, nagbago ka dahil atin ng mga conference, ng seminar, ng usra. Ang anak mo, para magbago, kailangan magkaroon ng tamang kaalaman sa Islam. Tamang kaalaman. Pag may kaalaman, sila mismo mag-hijab. Sila mismo, ayoko na ng boyfriend, ayoko na ng textmate. Wala na akong pakialam kay upa. Right? Kasi alam na nila, hindi ikaw ang magsisecurity sa mga anak mo, kaalaman. Kasi ang kaalaman ay magbibigay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, show them that you love them. Ipakita niyo sa kanila na mahal niyo sila, sapagkat alam ko na mahal niyo sila. Pag hindi nila nalaman at naramdaman na mahal niyo sila, lalabas sila ng Facebook, magaganap sila ng lalaki. Ng lalaki doon sa Facebook. Kasi akala nila walang nagmamahal sa kanila. Lalabas sila sa, saan? Doon sa Facebook. Kaya iparamdam natin sa kanila na mahal natin sila. Hindi po pwedeng sa umaga sermon, sa tanghali sermon, sa gabi sermon pa rin. Matutulog na sermon pa rin. Diba? Ano pa? Appreciate their little achievement. Yung mga maliit na bagay. I-appreciate natin. Give them full attention. Dapat hindi puro pera na sa utak mo. Dapat alam mo kung sino yung mga anong galaw niya, anong ginagawa niya. Dapat nag-visit ka sa school, mga surprise visit, para malaman mo kung hindi siya nagka-cutting classes. Para, baka dumating si Abi, baka dumating si Ume, hindi ako magka-cutting classes, hindi ako manonood ng sine. Learn to ask, matutong magtanong. Learn to listen, matutong makinig. Hindi ikaw lang ang bossing sa bahay. Right? Ano pa? Spend quality time, kahit na small time lang. Umaga si Fajr, kausapin yung mga bata, hindi yung, ya Allah, puro pera, 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 idil adhana na sa tindahan ka pa rin. Hindi pa ba? Ayun yung mga anak natin. Ang gusto nila na party-party kasi, pati yung aid na, hindi natin na ibibigay sa mga anak natin. Ano pa? Avoid blaming and criticizing. Right? Kung nagkamali issue kay anak, hindi tayo perfect. But anyhow, hindi ito yung gusto kong i-discuss. Right? Avoid favoritism. Kung sino yung mahal mo, dyan lang sa puso mo. Wag naman yung si kuya lang, si kuya lang. Si kuya pa rin. Ano sasabihin ng anak mo? Sana mamatay na si kuya. Ate, kapag si puso na, Buda, Buda, Buda. Talang, talang, talang. Tapos kapag yung love mo, ay, naulit. Sabi nagatas ka. Ano sasabihin ng gitna? Sana mamatay na si bunso. Masyado tayo. Halata eh. Yung mga nanay, halata talaga kung sino paborito niya. Know their friends. Kailangan kilala niyo yung mga kaibigan nila sapagkat ang mga kaibigan nila ay sekreto mong kaaway o sila ang iyong kakampi. Be a mother to the friends of your children. Kahit naka-spaghetti pataas, pababa pa yan, kahit na nakikita mo na may pagka-flirty, hintsugay na, halika, kumain ka na ba? Halika, dali. Anak, dumating yung kaibigan mo, kuha ka ng KFC. Na, kumusta na? Magkarang mabuti. Pag nakuha mo yung puso ng kaibigan niya, mahihiya silang wasakin ang buhay ng anak mo. Pero kapag, ang kaibigan mo, kumikikita, magkatago na sila. Bestie, dito ko lang. Dito yung nanay ko. Alam mo naman. So, dapat yung kaibigan ng anak mo ay anak mo rin. And, pray for your children. Kasi your dua will reach the sky, right? Pero, alam na natin yan, may isang lalaki, may isang imam daw sa Makkah. Napakakulit, napakatigas ng ulo. Sa tuwing nagagalit yung nanay niya, sabi daw ng nanay niya, sana maging imam ka sa Makkah, sana maging imam ka sa Makkah. Siguro sabi niya, kaya naging imam ako sa Makkah, kasi dahil sa panalangin ng anak ko, ng nanay ko. So pray for our children. Never give up for the sake of Allah. Right? Kahit napasaway pa yan, may boyfriend pa yan, magtanang na yan, nagsina na yan, bigyan niyo ng pag-asa ang mga anak niyo. Dalhin niyo sa Mujadilat, inshallah. Pag umating tayo ng usra, at sa iya, sa mga MSA, inshallah, bi'idillah. Darating sa inyo yung anak niyo, isang buwan, nakanikab na siya. Tapos yung teacher, hindi pa nagdinikab. Ay, kaloka. Okay, motivate yourself by fear. Kung napapagod na tayo, ito lang yung gusto ko. Dito ako mag-ending. Una, motivate yourself by fear. Kung wala kang time na gawin yung anak mo na righteous, takot. Kasi may mga taong nagbabago pagtakot. Ano yung sasabihin ko dito? Children, your children might be your past Jannah.
Pag isa lang sa mga anak nyo, ang hindi ginabayan ng Allah, at wala kang pakialam, hindi siya papasok sa impero na hindi niya kasama ang nanay niya na pasaway. Kala niyo may pasaway lang na anak? Marami rin pasaway na nanay. Seminar na seminar. Pero sabi niya anak, hindi niya kaseminaran. Ano kami seminar? Sana sa araw kami seminar chapter. Hindi ka, natutunog na tayo na. Spaghetti, pataas, pababa. Kaloka naman, mami. Sa akong iuntog. Diba? Kailangan matakot ka doon, atakulay, until maawa na lang sa'yo at gabayan siya ng Allah. Anong sinabi ng Allah? Yung mayafirul mar'u min akhi, wa ummihi wa abihi, wa sahibatihi wa bani. On that day, in the day of judgment, so ina, so ama, everyone will free from one another. Bakit? Kasi ayaw makita ng nanay ang mga anak niyang pinabayaan. At ayaw din ng mga anak na makita yung mga nanay nila na nagpapaya sa kanila. Kasi lahat sila ay magkakaaway. Sa day of judgment, mga kapatid, puro magkakaaway, ilal muttaqin, maliban sa mga Muslim, pamilya na may takot sa Allah. Sa kadakal awata kadib sibayang na, yan ang dami na kaway mo sa iyong magkiyama. Ano ba? Ang sabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. If this is a commandment, all believers, save yourself and your family from the hellfire. Iman, ito na ayaw mo, itong seminar na ito na nanay, umapaw na doon. Kapurki mga bata, ay mga wataanan. Pag na tayo pumunta dyan, mga bataanan. Naod, yung ano katawan, ito na mas wakas, ayaw mo kaya mamami. Diba? Yung mga 10,000, 5,000 na mga nanay, nilagay sa seminar, tapos yung anak, pariwala, hindi ko alam ano mangyari sa iyong magkiyama. Yung mga anak natin ngayon, mga kapatid, they hate Islam. Namumuhi sila sa Islam. Kasi, hindi sila magka-boyfriend dahil sa Islam. Iniisip nila yung Islam ang puwis sa buhay ko. Matang Allah. So, please, with love. And this one, motivate yourself out of love. Motivate yourself out of love. Alam ko, lahat tayo dito, no doubt, kaya nagpapakahiram ka dahil mahal na mahal mo yung anak mo. Kung talagang mahal niyo yung mga anak niyo, kakayanin niyo ba na mahulog sila sa lumalagablab na apoy? Lagi tayong nag-iisip, ano mangyari sa anak ko pag namatay ako? Ba't hindi mo kaya isipin, ano mangyari sa anak mo pag namatay siya? Matay ako na wala siyang building. Matay ako na first year college student. Si Bunso, may sakit ako na grade 6 pa lang. Yan ang iniisip mo! Hindi mo iniisip pag namatay ka kung ano mangyari sa buhay niya? Kapag nilitsyo siya na? Mungkar sa kubro niya. Mali, di ba? We're worried about dunya. We're not worried about the akhirah. So motivate yourself out of love. Dahil natang mahal mo, ang gusto mo masaya, katulad ng kaligayahan mo. Mahal mo ang anak mo, pagkapayagin mo sila makita sa paraiso. Right? And, maglalas na ako kasi dumating na yung time ko. Motivate yourself out of reward. At dito ako mag-end. 2 minutes na lang. Bakit? Kasi ang mga tao, kapag may mapagkakitaan, masipag yan. Na maligid na December, October pa lang na nagpaplano ka na. October 1, nasa China ako. Dapat 5, nakakuha na ako ng kanto. Dapat 6, ganito na. Dapat ito yung mabenta ko. Ang lakas na apply mo kapag pera. Anong pera? Pag anak mo kaya, anong ibibigay ng anak mo? Paraiso mo, kapatid, ang ibibigay ng anak mo. Motivate yourself with reward. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to show real love for our children. Okay, wait lang, sorry. Ano sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? If anyone cares for 3 daughters, 3 anak na babae, at binigyan ng magandang buhay, inalagaan, at ikinasal sa isang mabuting lalaki, hindi sa mayamang na lalaki na drug addict, at naglagay ng iman sa puso ng mga anak niya, 3 babae will constituted dyan na. Ano ba seminar? 3 babae, ipapasok ka niya sa paraiso. Your righteous children are your expressway to Jannah. Ya Rabbi lakal hamd. At dito ako mag-end. Ano yung mayroong isang hadith? Ito na po yung last ko. Sabi ng Propeta Muhammad, pakibasa na lang. The messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, the miscarried fetus will plead with his Lord if his parents are admitted to hell.
it will be said, O fetus, who plead you with your Lord, admit your parents to paradise, so he will drag them out with his umbilical cord until he admits them to paradise. Ito yung Arabic niya, wala na akong time. Sa Yawmul Qiyamah daw, yung mga nanay na namatay ang anak niya na fetus pa lang, at kapag dumating na ang Yawmul Qiyamah, iiyak yung mga bata. Right? At ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they were going to cry and pleading. Makikiusap sila sa Allah. Right? Pag-iyak daw nila, sabi ng Allah, ba't sila umiiyak? Patahanin ng mga batang ito. At sila ay nagkasalita, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, hindi kami papayag na nandito kami sa paraiso na hindi namin makuha yung mga magulang namin. Doon sa Yawmul Qiyamah. Anak mo na namatay na hindi mo man lang nalagaan. Anak mo na hindi ka man lang niya nakita dahil nagsabar ka, papasok ka sa paraiso. Ano pa kaya yung anak mo na lalaki, babae, na pinagsikapan mo, pinaghirapan mo, inalagaan mo, nagmakaawa ka, dinala mo sa seminar mo, anak, maawa ka sa akin. I love you so much. Please come with me. Isang fetus, ayaw pumasok. Ng paraiso na wala ka. Anak mo pa kaya? Na minahal mo, inalagaan mo, pinaghirapan mo, hindi ka makakainay sa kanya? Ang problema natin, puro pera, 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 pera. Nasira na ang marami mga kapatid. Kulang pa manadalit. Na kapag nagalit ng Allah, wala siyang sinasanto. Kulang pa ba si Coco? Inuwanan niya lahat ang pera niyo. Pinadala naman na si Coco para na kunin niya lahat ang pera ng mga mga. Kulang pa ba? Ano pa ba ang dalilang gusto niyo? For you to know and realize that everything in this world will vanish. At wala kayong madadala maliban sa mga good deeds natin. At pag namatay ka, wala na. Pero yung righteous na anak mo, iisa lang mga kapatid, hindi sila papayag na pumasok na sa impyerno. Marami pa tayong time. Wala akong pakialam kung saan mula na ako po dito. As long as we are all willing to change. And we were going to go back to our home, bringing light with love for our children. Kailangan po kayo ng mga anak nyo, hindi po ang mga tindahan nyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.